Ops. My goodness, yan. Oh, third bridge of Cebu. So, natigil lang ako dito saglit kasi bumili ako ng patty para sa burger ko. Ang comment kasi dito ni brother, nagbaha dito sa Davao, hindi naman kami naghanap ng presidente. Yan, ganito yan. Ang topic natin sa araw na ito ay paghahanap ng presidente. Guys, nature yan. Bagyo, sakuna, pandemya. Pag yan tumama sa bansa natin o sa lahat sa sanlibutan, hindi natin kailangan maghanap ng politician. Hindi natin kailangan maghanap ng presidente. Now, baha sa Davao, hindi sila naghanap ng presidente. Which is, tama yan kapatid. Ngayon, eto yan mga tol. Way back, ano bang taon yun? Taon ng pandemic. Taon ng Odette. So, way back Odette time dito sa Cebu, nakuho, talagang hindi kami naghanap ng presidente. Isipin mo, halos isang buwan wala kaming kuryente. Ang hinahanap namin ng time na yon, o saan pwedeng mag-charge ng cellphone, saan pwedeng mag-charge ng portable na fan. Gawa nga nung may electric fan kami maliit, tapos yung anak ko baby pa talaga nun. So naghahanap kami kung saan pwedeng mag-charge. Nagtulong-tulong yung mga tao dito sa Cebu para saan pwedeng maghanap ng pwedeng mag-charge, isang tubig na inumin. Naghahanap kami ng tubig na inumin kung saan pwede. So, instead na maghanap kami ng presidente sa bansa, di ba? Ang amin, magtulungan, hindi yung, baha, asan yung presidente? Anong gagawin ng presidente? Susulong sa baha? Baha, nasan yung barangay captain? Anong gagawin ng barangay captain? Kalikasan ang may gusto ng mga kabagyuhan na yan, yung mga pandemic, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi pa si Tatay Digong siguro yung presidente nung panahon ng Odette, panahon ng pandemic, nakuho, tirik ang mga kamatahan nating lahat. Pero dahil si Tatay Digong ang nakaupo that time, nakuho, talagang na-handle naman ng maayos. Now, topic tayo dun sa paghahanap. Huwag niyong hanapin yung pera ng gobyerno kung meron namang nagawang proyekto. Ang hanapin din natin yung nawalang pera ng gobyerno tapos wala namang proyekto. Yan, katulad niya, no? Third bridge. Paano mo hanapin yung mga 50-51 billion na yan kung meron namang proyekto na nakikita natin until now, di ba? Ito lang masagot ko sa iyo kapatid Pag politician ka, automatic yan. May mga kupit-kupit talaga yan. Kasi ito lang tandaan mo sa pamilya nga natin, di ba? Ikaw nga nangunguha ka ng barya sa bulsa ng pantalon ng tatay mo na nasa likod ng pinto. Kaya kung meron ho mga sakuna kapatid, wag ho nating hanapin yung presidente. Tayo'y magsama-sama na lang, magsikap at paano maiahon tayo sa baha, sa kahirapan. Now, way back na isira yung ABS-CBN before, ang daming nagngangaw na empleyado, artista. Pag nasarado yung kumanya, anong ipapakain sa pamilya niya? Ako rin ho, isa ako stuntman. Pag sara ng ABS-CBN, talagang sobrang sakit. Nagngaw-ngaw ako sa social media about lang dun sa nasara yung kumpanya na pinagtatrabahuan natin mga kapatid, na bawasan tayo ng trabaho. Ang gawin natin, magsipag na lang. Magsikap na lang tayo. Kasi ganun talaga company tsaka presidente, personal problem nila yan Hindi natin alam Pwede tayong, kumbaga sa company, pwedeng sabihin ng kumpanya sa atin na lugi na tayo, bawasan natin sweldo mo. Pero hindi naman talaga sobrang luging-lugi. Diba? Parang sa pamilya natin, yung nanay natin, sinasabi palagi, yung mga lola, naku anak, naku apo, wala akong pera. Pero pabilihin mo ng tanim yan, lalabas pera niya mga yan. Mga halaman-halaman. Yung nanay mo na walang pera, pati lola mo, pag may halaman na gustuhan yan, lalabas pera niyan. Ganon din dun sa company ng mga nagsara dati, ABS tsaka President Duterte. Personal problem nila, sila lang may alam. Nasara until now, may problema nga. Pero hindi kami nagngaw-ngaw, o ako na Bisaya ako taga Cebu ako Hindi ako magngaw-ngaw na paano ipapakain ko sa walang ganun tol. Nagngaw-ngaw lang ako na sa lahat ng mga kasamahan ko, huwag kayong mag-iyakan sa social media. Nagsara lang yung kumpanya, hindi pa tayo nalumpo, di ba? Lumpo nga, nagsipag bulag nga, nagsipag tayo pa ba? So kayo dyan, kung ano masakuna, huwag nyo hanapin yung presidente. Hanapin nyo yung sipag sa katawan. Tsaka yung Panginoon Diyos sa puso, dapat nandiyan lagi. Yun lang yun. God bless sa inyo. Peace kayo.